Si Miss Maharlika ang isa sa mga kinikilalang political influencer, crusader, and whistleblowers ng mga malalaking balita tungkol sa kalagayan ng bansang Pilipinas. Miss Maharlika, kasama po ninyo si Ma'am Lorraine Maribadoy dito sa Pilipinas Nating Mahal. Welcome back. Morning, Maharlika. Good morning, Doc Lorraine, Ka Eric. Good morning, Pilipinas. Maraming salamat po muli sa pag-imbita nyo sa akin dito sa Pilipinas Nating Mahal. Sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok at mukhang hindi na natutulog, thank you so much for tuning in. Iyon. Miss Maharlika, with your indulgence, please, babasahin ni Ma'am Lorraine yung patotoo galing sa isang Investigation and Intelligence Service Officer ng PIDEA. Actually, nakuha na namin ang pangalan. Iwan ko kung ito rin ang pangalan mo na nahahawakan, pero hindi ko muna natin babanggitin dito sa programang ito. But the letter, sa una naming pagtingin ni Ma'am Lorraine is authentic, and the letter reflects the sincerity of heart of this person na nag-imbestiga sa confidential informant involving that kind of target operations against kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Miss Maricel Soriano na kumakalat na ito ngayon kung sino mga involved doon. Ma'am Lorraine, pwede nating basahin para makareact si Maharlika at saka mga kababayan, we're binibeg your indulgence kasi kung bakit namin ito babasahin kasi napakaganda nung pagkakasulat, mahalaga itong malaman ninyo. Okay, so I'll cut through some parts. Anyway, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing the classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012, and the IIS office in front of the IIS personnel who were present at the time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. Unfortunately, then Director General for Operations halted the supposed planned and anti-drug operation for unknown reasons. Following the guidelines on document security, all the acquired classical documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs. Inside the suspected high-end condo unit, and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS, IIS, together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry from your office conducts. Your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. And it is addressed to Senate. Sa address kay may CC to the Office of the President. Yes, yes. Copy furnished to the Senate Committee on Dangerous Drugs and to the House Committee on Dangerous Drugs. Meaning, sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa sa Senado at sa komitiba ni Ace Barber sa Lower House, sa Congress. Miss Maharlika, hindi po siya ordinaryong tao ito ng chinek natin. Ito ay officer
intelligence and investigation officer ang sumulat ng letter na ito at he was privy to those situation exposed by your previous documents. At sinasabi niya that he was the one who interviewed the confidential informant. And he was the one who made the deposition and sworn statement as the basis of a legitimate legal foundation to request pre-operations authority mula doon sa pamunuan ng PDEA, ngunit pinatigil ng Deputy Director for unknown reason. Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat na ginawa. Your reaction and explanation to this very scandalous development involving the President of this country right now, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., at tahimik silang lahat, including ang Senado, ang Kongreso. Go ahead, Miss Marlica. At least in a couple of days, di ba, na vindicated ako. Kasi na sinasabi nga ng PDEA na ito ay AI-generated, ulit-ulitin ko, mga kababayan. Wala pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat niya dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Doon po sa video, balikan ko po yung video na 5-minute video na kung saan, na i-leak din natin dyan, na ipinakita sa inyo kung Sige. paano sila sumang-ape ng kaniyang nasasakupan ng mga abogado, yung mga agent dyan sa loob, kung paano niya didibdiban sa simpleng traffic problem nila nung attorney na yon. So, paano ka maniniwala sa isang taong ayaw niya ngang sagutin yung issue na ng api siya? Kitang-kita sa video. So, para sa akin, kahit ano pa pong sabihin ni Lazo, wala nang maniniwala sa kanya. Dahil doon sa pangyayaring hindi niya nga masagot yung issue na yon. But ganun pa man, good thing kasi marami nang naglalakas ng loob katulad nitong investigating agent na ito na nagpatunay na sabi ko nga na talagang mayroong nung gabing yon na dapat ay i-raid nga itong 46C na condominium unit together with Maricel Soriano and Bongbong, talagang may naganap na pangyayaring yun, pero yun nga lang hindi natuloy. So, muli, patunay, mga kababayan, na yung mga sinusumbong sa atin dito ng mismong mga dating nasa gobyerno, mga nagsilbi sa gobyerno, o yung mga current na nandiyan ngayon, na ayaw, kumbaga, hindi na nila nasisikmura yung sobrang garapal na katiwalian at pagwawalang hiya ng mga leaders natin. Well, they're not leaders. Yung mga nandiyan, especially dito sa PDEA. Miss Marlica, it appears that the current leader, the director of PDEA, is trying to cover up things for the president. Isn't it? Oh, definitely. So, malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang gusto nilang i-cover up. So, ulit-ulitin natin, kasi mga kababayan, may kopya si Lazo niyan. Definitely alam niya kung sino yung agent na yan. Yung naka-cover dyan, alam nila yan kung sino. Oo. At hindi sila pwedeng magmaang-maangan. At doon sa explanation, again, yung ito, I think that was yesterday, na sinasabi nila na wala daw yung mga control number. Napag-usapan na natin yan. Kaya nga po, wala yung mga numbers na yon, control number, dahil nga hindi natuloy. Yes. Dahil nga may pumigil. In-archive nila, in other words, Miss Marlica, in-archive siya, but it doesn't mean it does not exist. Correct ka dyan. At sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, definitely, ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila. Babalik na naman tayo. Sa simpleng pulburon test nga lang, ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para malinawan na ito, napakadali. Ang dami na nagcha-challenge dito sa presidente nating bangag. Pero, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. At again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, wag niyo po ito iwala sa social media. Apo. Wag niyo itong patayin ng issue na to. Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako
na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na ito ang gobyerno niyo. Correct. Pulboronic at puro cover-up. Yun. Miss Maharlika, before kay turn over kay Ma'am Lorraine for her interaction sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, no less than the former and the first Executive Secretary of the President in the person of Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2021. November. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambayan ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpulburon test before the election, yun nga yung less than 2 minutes, almost more than 2 minutes lang na kanyang test. Eh bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Ay, by the way, di ba? Ito yung kaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba? Puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Eh, bakit ito presidente to? Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba? Ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang kaya Pastor Kibuloy kung gusto nilang gipitin. Dahil, you know, ang presidenteng na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang presidenteng nangako sa bayang ibabangon niya. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic na dati niyang Executive Secretary, nagpa-test na. At ang marami pang iba na sina-challenge siya. Di ba? I'll challenge also siguro Inday Sara, no? Para baka sumunod si Marcos Jr. Oo, para diba? mahiya din siya sa sarili for sure, niya. napapanood naman niya tayo. Para ulitin-ulit natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon-pulburon ni Marcos Jr. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o may kredibilidad siya, o may leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na dapat tayo parang magmamakaawa para gawin niya to. Nagpusa na dapat siya para malinis. Malinaw na ito. Ma'am Maharlika, I'll turn you over to Ma'am Lorraine Batay. So, yes. kasi every time I listen to you, what I like about
your slant, no, is that you empower the Filipino people. Kasi ang sinasabi mo sa kanila, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So, kasi ang sinasabi mo dito ngayon, no, kung nahihiya ka, kung may magpamahal ka sa bayan, kung etc. etc. Mahalaga sa communications, ina-identify natin sino audience natin. So definitely your audience is the Filipino people, 'di ba? So yung tinatanong mo, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So pwede ba, can you expound on that, Maharlika, no, na ang totoong magdedesisyon dito ay ang taong bayan? Go ahead, Miss Maharlika. Exactly. Taong bayan, kaya every time po ako mag-vlog, ang kinakausap ko, actually, taong bayan eh. Kasi yung future nila na nakasalalay dito. Kaya sabi ko, pumapayag ba kayo o papayag pa ba kayo in the next 4 years, okay, na ito pa rin yung mamumuno sa inyo? Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo eh. Exactly. Yung babaeng ahas, Na hindi na Lisa maninilalan. Marcos. Mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa channel ninyo, ka-Eric and Doc Lorraine, na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko na ayaw pa rin nilang sagutin, na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan, na ipakita na natin yung audio dyan, mga kaibigan. Maya-maya, i-play Actually, namin yan, yung Miss Maharlika, with your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am Lorraine para tuloy-tuloy ang komentaryo mo dyan. Kasi minention mo si Lisa Okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yung kwento mo, Maharlika. Kasi itong drug test na pinag-uusapan mo, itong PDEA na document, 2012 yan. But you said, no, in your personal relationship with but it's soured, is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos, ang parang nagpupush ng droga sa asawa niya. Siya yung nagbibigay ng parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify? Kasi para clear yung kwento mo. No? Yes, babalikan ko po muli na nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election and during the inauguration, narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga nitong pulburon. Hanggang sa dumating nga ang time ng between July and August yon, siguro last week or last week of July and third week of August, nang nagkaroon ng sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos Jr. dahil nga nagkakagulo noon with Attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-aaway sila. So yung kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Cunanan ay nagrereklamo na rin na bakit ganito yung sinusuportahan natin. Kaya naman sabi niya sa akin, meron daw siyang i-expose o pasasabuging impormasyon. Kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si presidential sister, si Senator Amy. Sabi ko, Manang, Senator Amy, nag-aalala ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may pasasabuging impormasyon. Wala po akong sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasasabuging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin ni Senator Amy ay, ano yon, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? Grabe. So meaning, alam ni Senator Amy, kung intindihin natin, no, i-extract natin yung information na yon, alam ni Senator Amy na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para isubo o pasingot sa asawa niya kay Marcos Jr. So yun po yun. Napaka-iskandaluso. Tumutulak ng droga. Napaka-iskandaluso yan na the First Lady will remain silent and even the President himself because it involves already the integrity and the competence of the office of the President to govern and lead this country. Miss Maharlika, before po ang inyong karagdagang pag-uulat na yan tungkol sa unfitness, hindi na bagay na manatili bilang Pangulo ang bansa ayon sa iyong mga pananaliksik at mga nai-expose ngayon, ito pa ang sinasabi mo, ang nagpapatakbo, the real President in the actual operations of the government day-to-day ay si Lisa Marcos at hindi ang kanyang asawa na isa lamang flower-based president natin o dekorasyon. Ito po, pakinggan natin itong recording na nakakabahala na kumakalat na rin sa social media at ang inyong reaksyon hinggil dito, Miss Maharlika. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Look,
with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. At mayroon pa ito, no? Napakinggan ko yung sagot ng pangingialam niya sa ISAF. Sana ma-play din natin yon. Nandyan siya. At sa buong video na yon na ipinorward sa atin, na ang tumatawag ay ang anak ni Inigo Sobel na si Bianca Sobel. Bianca Sobel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction. Doon mismo sinasabi niya ang direksyon ng ISAF sa pagpapalit ng leadership patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again Miss Marlica, but nonetheless, please try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon, sa bahagi doon, yung pag-utos sa ISAF na makialam sa isang pribado. ISAF is the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines. At ito, tumawag si Bianca Sobel na anak ni Inigo Sobel na Social Secretary ni Marcos Jr. at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership natin, Miss Maharlika. In just a short while, ipapaplay natin yung dugtong ng video niyan. Miss Maharlika, go ahead for your reaction. Yes, kaya nga po, alam nyo, yung mga military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na pinag-uusapan natin dito, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon eh. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig ninyo, actually, video po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., si Lourdes, dating DFA Secretary, si Louis Locsin. Kung, February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at dyan po ay talagang si Lisa ay pinupush niya, nakikipagsabwatan siya dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin itong not ayusin eh, talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung nanay. Miss Maharlika, apat na bata yan eh. Excuse me para kompleto ang aming ipaparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po sa ating mga manonood sa... Galit na galit sa akin. Dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato. Okay, utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig din na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Diba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Sobel, na kung saan na nakiusap kay Lisa Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday,
and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala na nga, dahil hawak ni Risa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Bianca Zubel ang salitang extraction. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng Armed Forces of the Philippines, and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang mga namumunong opisyal ng Senado at Kongreso na walang sumisita at walang nag-iimbestiga. Miss Maharlika. Pwede bang padagdag lang Yes, yung tanong, ma'am. Maharlika? Pumayag ang AFP dito sa operation na ito? Yun ang kasama Yes. sa ano, okay. Go ahead, Wow. Miss Yes. Maharlika. Dahil naging successful ang extraction, actually 3 bata dapat yan. So, ang isa, yung mas panganay doon sa batang yan, nag-resist na ayaw niyang sumama kasi medyo, ano tawag dyan, medyo matured na ng konti yung panganay. So, itong na-extract na 2 bata during that time, I think ang edad nila ay 7, 8, 9, mga ganun yung edad. So talagang naiuwi po yan, nandyan sa Pilipinas ngayon. At gusto ko lang linawin kasi pinapanood tayo ng Malacanang at ni Liza at lahat ng Kongreso, Senado, pinapanood tayo. Tama Yes. ka ka, Eric. Nakakabingi ang kanilang katahimikan. Yung message na yan, yung audio na yan ni Liza, ay dated po yan, February 23 of 2022. Alam nyo, mga kababayan, after na sinend ni Liza yan, ayon sa ating mga hawak na ebidensya, tinanong pa niya yung asawa ni Teddy Boy Locsin na ang sabi niya nga, can I get you something from Bacolod? Perhaps inasal or piyaya? May mga ganun pa siyang, actually ngayon ko lang to sinabi sa inyo pakonti-konti lang yung ating mga ebidensyang, binibigay sa inyo ngayon. Pero pag hinihingi ng pagkakataon, marami po yan. Kung talagang gusto ng Congress at ng Senado na ito ay ipaalam sa taong bayan na mayroon tayong First Lady na mastermind dito sa illegal activities na ito. Yes. Panghihimasok sa isa. Pagmamando dito sa AFP na wala namang mandato at pinapayagan at tinotolerate ng mga matataas nating opisyal sa AFP. Mga kababayan, saan pupulutin ang ating ang ating bayan kung mismo ang asawa ng presidente
ay kayang magpadukot ng mga bata o kahit sino. Hindi pa natin alam, baka hindi lang 2 bata ang nadukot. Ms. Maharlika, this is a very clear, very obvious breach of national security interest. Why? We are sending troops and intelligence operatives. Officially, mga kabahagi sila ng organisasyon ng armed forces in a foreign land, sanctioned only by the First Lady. That cannot be done because wala siyang otoridad. Illegal ito. And no accountability. And no accountability, and yet pinayagan ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. That is a principal question of breach of national security na dapat tinitingnan ng check and balance authority. Ano ang ginagawa ng presidente? Don't you think so? Miss Maharlika, doon patungo ba ang iyong expose na ito? Anong ginagawa ng presidente? Ay bangag nga. Dahil pinababayaan niya yung kanyang asawang gumagawa ng ganito. Wala pong matinong taong pro-Filipino na gagawa na papayagan mo ang asawa mo makialam, unang-una mag-lead sa bansa. Maintindihan mo kung si Lisa ay ginagawa kabutihan Di ba? Hindi mo papansinin kung lahat kabutihan yung ginagawa niya. Yeah. Pero ito po ay seryoso. At ang nanay ng batang dinukutan nila ng anak o mga anak ay displaced and distressed po sa Europa. At lumalaban pa rin hanggang ngayon at nagtatago at nag-aalala dahil sa kanyang safety. Dahil ang pagkakaalam ko dyan, tinatarget din siya ni Lisa. Grabe. Tinatarget siya ng gobyernong ito. Imagine mo, mga kababayan, dahil nagsimula sa domestic quarrel o dispute ng mag-asawa, nakialam ang First Lady. Tapos itong mother, distressed mother ngayon, ay nag-aalala sa kanyang buhay. Kasi ang napag-alaman ko dyan, gustong ipadukot ni Lisa yung mga information na hawak nitong distressed mother. Pero hindi na po si Lisa magwawagi dyan. Kasi I believe, at based sa ating information na mga nakalap, submitted na po yung lahat ng mga impormasyon na magsasangkot kay Lisa Marcos sa bansa kung saan nandoon yung distressed mother. Nakita na po nila yan. Video, everything, conversation, lahat. Nakita na po yan. Kaya nga, Miss Maharlika, kung talagang... Miss Maharlika, I think kung hindi gagalaw dito ang Senado o ang Kongreso to check on the unwarranted, illegal, and brazen display of breach of national security and utilization of official instruments of the state in a personal operational direction na illegal na ginagawa ng First Lady, hindi natin masisisi ang nanay na ito na pumunta sa United Nations High Commission on Human Rights para i-expose ito ang nangyayaring brazen abuse of state instruments being used to persecute private individuals na ang nagdidirect ang malala, hindi ang presidente lamang. And ano pa? And asawa niya. And this Francis Chua, mayaman yan. So, Kontraktor this is, sa Eastern Visayas. Yeah, this is in favor, special and preferential treatment para sa mayayaman. Exactly. Binabalikwas ang mga batas natin at inilalagay, my concern here also, no, kasi nakita natin yon sa unang President Marcos, how he corrupted the AFP at sinira niya yung institusyon na yan. And that to me is the bigger concern. Pumapayag ang AFP dito. Gamitin sila sa isang illegal na right operasyon? now, yeah, correct. So ang nangyari kasi sa AFP, they professionalized themselves through the years. They had a parang soul-searching and very tedious yung rebuilding, no? And then now, here comes this corrupt president, indifferent president with a wife like that who overreaches at sisirain na naman niya this hard-fought battle na to rebuild and professionalize the armed forces of the Philippines. Exactly. Miss Maharlika, hindi tayo titigil. Ulit-ulitin natin ito. But you have a very good point ng sinabi mo. Yes. Pananagutan ito ng Senado at ng Kongreso for not exercising their check and balance authority, power, and obligation to the people. You would like to add, Miss Maharlika? And mga kababayan, actually itong issue na to, this is more than illegal extraction. Kung ipapatawag ng Senado at Kongreso, itong si Francis Chua ay sangkot din ayon sa ating impormasyon na nakuha, ay sangkot at kasabwat ni Lisa sa kanilang mga illegal dealings. Kung talagang isuscrutinize lang at gagawin ng Kongreso at Senado ang tama para sa taong bayan, correct, sigurado akong makukulong at magbabayad si Lisa at ang kanyang mga kasabwat, pati si Chua.
magbabayad sila sa taong bayan. Gusto ko silang makitang makulong dahil sila ay talagang hindi lang kidnapping ang kanilang issue dito, kundi ang mga illegal transaction sa negosyo. At no less than the First Lady ang kasabwat, ang kumakampi o nakikipagsundo o nakikipagtransact sa illegal dealings. Ikaw, Yes. Lisa, alam mo to. Hawak namin ang ebidensya. Again, mga kababayan, nasa UN na po ito, nasa HR na po ito, nasa human rights na. Ang kailangan na lang natin, aksyon ng Senado, aksyon ng Kongreso, aksyon ninyo, mamamayang Pilipino. Correct. Kailangan pa ba ng Pilipino na kapag inapin ng mga politiko, tatakbo pa tayo sa UN, Yes. sa HR? Tama. Hindi ba natin pwedeng ipagtanggol tayo yung mga Pilipino? Tapos, ngayon, itong presidente na ito, gusto pang makipag-gyera sa China. Sabi ko nga, ang kalaban natin mismo sila. Sila. Wala. Bakit tayo papasok dun sa kaguluhan na to, na yun? Ito mismo, itong itong problema ng distressed mother, ang problema nito ng mga bata na mismo ang nagbigay ng health sa kanila ay ang First Lady. Dahil ginagamit ang kapangyarihan na para sa kadiliman o para sa kasamaan, imbis na gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para protektahan ang mga bata o ang mamamayang Pilipino. Pero taliwas kasabwat pa. Kaya dito po, mga kababayan, hindi niyo ako masisisi kung bakit sa vlog ko, araw-araw ako nagmumura. Kulang pa ang mura ng kahit 1 milyon, 1 bilyong mura sa bilyon-bilyong ninanakaw ni Lisa at bilyon-bilyong mga transaksyon. Baka more than, baka trillion pa ang ginagawa nito sa araw-araw. Kaya sabi Ayun. ko, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo ang pag-asa kung talagang gusto nyo magkaroon ng bangag na presidente at nasa kamay din ng Kongreso at Senado kung gusto nilang gawin ang kanilang trabaho dahil sila po ay pasweldo ng Pilipino. Klaro, Miss Maharlika, gustuhin man natin na dagdagan pa ang oras ng talakayan sa napakagandang pagmumulat na ibinibigay natin ngayon sa taong bayan at sinabi mo na, hindi tayo titigil dito sapagkat ito ang tamang dapat gawin. Ngayon, mahal natin pareho ang Armed Forces of the Philippines. Na mahal natin pareho ang professional na mga officers ng Armed Forces of the Philippines. Very much. At ayaw nating i-corrupt sila ng isang napakasamang entity na gumagamit ng koneksyon sa presidente, in that matter, ang First Lady, para i-corrupt at bulukin muli ang organisasyon at sistema ng isang maayos at matino na Armed Forces of the Philippines. We do not want that, kaya in-expose natin ito. Not for anything else, but to protect them. And sabi mo nga, this is now a challenge. Ay, wala kaming pakialam kung ma-insulto o masaktan sila Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Aimee. But kapag hindi nyo ginawa ang pag-imbestiga na ito as a check and balance to bring the First Lady and the President into account into a very serious breach of national security and abuse of authority utilizing the Armed Forces of the Philippines, lalo ng ISAP, sa personal, operational vendetta ng kanilang mga kaibigan na kinukumpasan ng First Lady, the only word that the people can talk about you is inutil ang institusyon na ito. Mary Maharlika. Maharlika. Yes, Eric. Yes. Mahal natin ang AFP, lahat ng men and women in uniform. Mahal natin yan kasi kailangan natin yung institusyon, maayos ang institusyon. Ang problema, yung nakikipagsabuatan kay Liza. Yes. At tama yung challenge mo kay Eric dito sa mga senador na nabanggit. Naririnig naman nila to eh. Bakit kailangan pa naming magmakaawa sa inyo Yun. na imbestigahan nyo to? Trabaho nyo to, di ba? Kaya kayo nandiyan, nangako kayo sa taong bayan na nanumpa pa kayo, nag-take kayo ng oath dahil magsisilbi kayo sa bayan. Pero bakit kayo nagbingi-bingihan? Tama. Sino na ang pag-asa ng Pilipino kung kayo mismo na may kapangyarihan, ayaw nyong pakinggan ang usaping, ang isyong napakamahalaga na ang kasangkot dito ay ang First Lady. Yun. Maharlika. Ma'am, pasalamat natin sa Yeah. kanya at ang final message Yes, niya na rin. Maharlika, kahit kami dito nararamdaman namin yung oppression ng gobyerno, ang pagmamalabis at yung pagsusupil ng aming mga karapatan mula kay Eric sa akin, no, na-detain kami, yung panggigipit nila kay Pastor ngayon, na Yes. maraming nilalabag na mga batas,
at ito ng mga nangyayaring ito. If this happens, if this can happen to this citizen, it can happen to everyone, no? And it's very scary right now in the Philippines. So my thanks to you. No, you have put your life in serious danger. No, your life is in serious danger now, Maharlika. You have stepped up your game. You've refused to go away, and you are a serious threat to this government, to this administration. So I guess in behalf of the Filipino people, we would like to thank you. Yes, Ms. Maharlika, your final message of call to action for the Filipino people through the Pilipinas Nating Mahal program. Yes, it's the right thing to do. Kailangan gawin natin yung tama. Doc Lorraine, Eric, kahit ako man ay gustong gipitin ni Lisa, ako po ay kinakasuhan, mga proxy cases ang ginagawa niya. Pero again, hindi ko pa siya uurungan. Sa vlog ko sinasabi ko to, pero Lisa, hindi kita uurungan. Kakarayin kita sa Korte ng Amerika, which is kinaray ko na po siya. Kaya, mga kababayan, kung hindi kayo magiging matapang dahil kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong manindigan, kung hindi nyo kayang gawin yon, sino ang magtatanggol sa susunod na henerasyon? Sino na lang kung tayo ay magpagtahimik, magbingi-bingihan dahil takot tayo? Lagi kong sasabihin sa inyo, isang buhay lang meron tayo. Siguraduhin natin yung buhay na binigay sa atin ay tumayo tayo at ilaban natin yung tama. Hindi dahil takot tayo o hindi dahil tayo ay nag-aalala dahil maapektuhan ng ating mga negosyo. Yung mga material na bagay yan, hindi nyo po yan madadala 7 feet below the ground. Pero yung iiwan ninyong legacy, tapang, katotohanan na tumayo kayo sa isang gobyernong katulad nito ni Marcos Jr. at sa kanyang asawa ay habang buhay o kahit nasa kabilang buhay na po kayo ay nanamnamin ng inyong mga kapwa-kapuhan na minsan ang tatay o nanay nila ay tumayo at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Sa lahat ng mga Pilipino, panahon na po para magsalita kayo. Yes. Sana naman. Sa AFP, sana po makonsensya kung meron pa kayo. Sa Senado, sana meron din kayong konsensya at sana gawin ninyo, Kongreso, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, gawin nyo yung tama para sa Pilipino. Exactly. Maraming salamat. Well said, Ms. Maharlika. You ventilated what the real sentiments of the people right now sa uri ng pamahalaang kinakaharap ng buong mamamayang Pilipino. Thank Mabuhay you. ka. Thank you for standing up for this country. Daghang Mag-ingat ka. salamat. Salamat, Ms. Maharlika. Maraming salamat. Thank you. Yeah. Mga kababayan, nakasama po natin sa Pilipinas Nating Mahal, si Ms. Maharlika, at susunod na dito sa Pilipinas Nating Mahal, ang isa pa sa mga controversial figure ngayon sa social media at kinikilala ang isa sa